Good day po, magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating episode. I'm Lyndon Catulong. Bago sa lahat po, paki-subscribe sa ating channel Broadcasters Viewpoint. Paki-like na lang and share po para marami pa pong makaalam nito. Talakayin natin mga kababayan itong napakagandang batas na hinain ni Senator Amy Marcos. Ito po para sa 28th Congress, pagbukas sa trabaho nila mga kababayan. Napakagandang batas. Ito patungkol doon sa extra rendition mga kababayan. Last time, kung nasundan po ninyo ako, present mo na natin mga kababayan ang the whole Senate Bill number 557. Na-receive na po ito sa Senado last July 14. Ano po? Ngayong taon. Para sa ating mga taga-subaybay, ito po yung Senate Bill number 557 na inintroduce ni Senator Amy Marcos na ang pamagat po nito ay an act prohibiting the extraordinary rendition of persons to foreign jurisdiction. Di ko na iisahin ito lahat mga kababayan. Dito po sa ating episode, ipapakita ko rin sa inyo itong proposed Senate Bill mga kababayan para sa episode na ito. But ang pag-usapan natin dito ay itong mga importanteng mga provisions nito. Ano po? Meron po itong sa kalahatan may 10 na sections ito. Kasama na dito itong effectivity clause ng Senate Bill na ito. Dito sa batas na isusulong ni Senator Marcos, particular mga kaibigan, ang Section 3. This is all about the definition of extraordinary rendition. Yung pong without legal means, outside of any legal means, na kukunin ka, uhulihin ka dito sa Pinas at ipapadala ka na lang kung saan man na bansa, lalong-lalo na itong sa International Criminal Court. Ano po? Yon ang extraordinary rendition na uhulihin ka. Okay. Para mas malinaw, ang Section 3 nakasabi po sa isusulong na panukalang ito, Senate Bill number 557, definition of extraordinary rendition. Yung mga importanteng provisions po, pag-usapan natin dito ha. Definition of extraordinary rendition. For the purpose of this act, the term extraordinary rendition. Yung termino na ito po. Anong ibig sabihin dito? Shall refer to the transfer of any person. Yun. Shall refer to the transfer of any person from any place within the territory of the Philippines to any place outside thereof. Na ibig pong sabihin, ito ay isang uri ng lilipat po, pag-transfer, pagpapadala. Ano po? Ng isang tao, galing po dito sa saan mang lugar o saan mang panig ng ating bansa, teritoryo ng ating bansa, na ipapadala po ito to any place outside thereof. Ibig sabihin po na ang tao galing dito, uhulihin, dadakpin, o kung anumang forma na ang tao ay dadalhin nila, kukunin nila, at ipapadala doon sa lugar sa labas ng bansa. Okay? Ito po ang ibig sabihin yan nung first na phrase dito mga kababayan. Sabi pa dito, without the voluntary and written consent. O ito, mabigat din ito. Without the voluntary and written consent of the person transferred or an order issued by a competent Philippine court allowing such transfer for the purpose of investigating, interrogating, prosecuting, detaining, imprisoning, or executing such person. Ang sinabi dito, mga kababayan,
na kukunin mo ang isang tao, i-transfer mo, kung saan man nanggaling siya dito sa ating bansa, papunta doon sa ibang bansa, outside dito sa ating bansa, meaning abroad. Kung hindi siya pumayag, itong tao na ito, dadalhin mo, at hindi siya pumayag, without the voluntary and written consent, nakasulat man, o siya mismo ang nagsabi na hindi siya pumayag, i-transfer siya, dadalhin siya, or meron mang order, inisyu po ng isang competent Philippine court allowing such transfer. Ibig po sabihin, walang order, galing po sa isang competent court natin dito, yung korte natin sa Pilipinas, na nagpayag po na itong isang tao ay ipapadala sa labas. Para siya, ang purpose is imbestigahan, tatanungin, kakasuhan, i-detain po, ikakarsil ka doon, or kung anumang ori po ng execution na gawin nila sa isang tao. Bakit po sabi ko maganda ito mga kababayan na batas? Para po hindi na mangyari pa ang pinagdaanan ng ating dating Pangulo, mga kaibigan. Kaya po naisipang gawain ito. Ito pag nagawa, to once and for all prohibit any acts na mahalin tulad na naman sa ating dating Pangulo, mga kababayan. Ang mag-benefit nito, yung mga pinagplanuhan na mahalin tulad sa nangyari kay dating Pangulong Digong. Para lang ba ito sa hinahabol nila ngayon? No. Even after sa administrasyong ito, mga kababayan. Kaya po, sa tingin ko, hindi po ito masasabi nating ginawa, mga kababayan, to favor only para kay Presidente Duterte. Wala na, tapos na. Nandoon na ang Pangulong Duterte. Mahirap na nating gawin kung anong gawin natin na may pabalik lamang dito. In fact, may mga nakuha tayong mga istorya na may bulong-bulungan na magkaroon daw ng isang panukala po na para ipapabalik ang ating Pangulo. Well, maganda kung mayroon man. But I doubt kung talagang lulusot iyan. But what I am trying to say here is that na itong batas na ito will favor sa mga susunod, mga kaibigan, na mangyayari. Ang ibig ko pong sabihin, hindi na po mauulit yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Mula ngayon, especially kung ito ay ma-approve hanggang nasa mga susunod pa na mga henerasyon. Kaya nga sabi ko, maganda itong batas na ito, mga kababayan. So, maliwanag. Ulitin ko po. Sa Section 3 ay pinapaliwanag po dito na paano mangyari ang extraordinary rendition. Diba? Transfer of any person from any place within the territory of the Philippines to any place outside thereof. Okay? So, ang pinag-uusapan dito yung transfer, yung paglipat ng isang tao, mga kababayan, from our teritoryo to other teritoryo or outside ng ating bansa. Maliwanag ito dito, mga kaibigan. Ano pang importanteng tandaan dito? Na yung transfer without voluntary or written consent, mga kaibigan. Importante yun. So maliwanag yun, mga kaibigan, ha? Nasundan ninyo ako. Nandiyan naman, nakita naman ninyo sa ating screen. Ano po? Tungkol pa rin dito sa Senate Bill number 557. Dito tayo sa Section 4. Ito mas napakaganda ito, mga kaibigan, dito. Ang pinag-uusapan dito, ano ang mga acts po
yung gawaing bawal? Okay? Ano po yung acts na bawal talaga? Sinabi dito sa Section 4, to deter the incidence of extraordinary renditions, the following acts shall be prohibited. Ibig po sabihin ng to deter, para maiwasan na po at hindi na magkaroon talaga ng extraordinary renditions, ito ang mga gawain or acts na pinagbabawal po. Okay. Ito, pakinggan ninyo talaga mga kaibigan ha. Para tayo, pwede tayong gumawa ng reklamo kapag ka ito ay naging batas na talaga. Ano po? Pag nagawa ng batas talaga ito, pwede tayong magreklamo for an in behalf sa iyong pamilya, kung ayaw man nila, because itong batas na ito, nagbigay ito ng otoridad sa iyo na magreklamo ka. So, ano ang mga prohibited acts sa batas na ito? Para ma-deter nga, para maiwasan. Letter A, ang acts na bawal dito. Transferring or causing the transfer of any person found in the territory of the Philippines to an international court, tribunal, organization, or state, host jurisdiction or authority to investigate, prosecute, detain, imprison, or execute such person is not expressly and unequivocally recognized by the Philippines through a treaty or international agreement from which the Philippines has not withdrawn at the time of such transfer. Dalawang ano dito. Number 1, yung transfer or kung sino man ang tao na gumawa ng pagpalipat, pagdala ng isang tao na nasa loob ng teritoryo ng ating bansa papuntang international court, tribunal ba, o organization, or even yung estado po, where the jurisdiction or authority to investigate, prosecute, detain, imprison, or execute such a person, hindi po maliwanag or malinaw and hindi po recognized ng ating bansa through a treaty. Kailangan po may treaty or international agreement, hindi pa nag-withdraw doon sa kanyang kinasasakupan po. Hindi pa nag-withdraw. As in the case, mga kababayan, itong sa ICC. Kasi ang Pilipinas, mga kaibigan, nung panahon na hinuli, pinadala nila si Pangulong Digong sa The Hague. Wala na po at hindi na po miyembro ang Pilipinas doon sa ICC o sa Rome Statute, mga kababayan. Hindi na saklaw doon sa Rome Statute ang Pilipinas because nga ang ating bansa, ang ating gobyerno ay umiwalay na po. Nag-withdraw na ang kanyang membership, mga kababayan. Kaya dito, mas pinaliwanag dito na kung sakali man na mayroong treaty or international agreement, kailangan yung ating bansa hindi pa po nakapag-withdraw nung time na transfer ang isang tao. Okay? Hindi pa po nakapag-withdraw ang ating bansa doon sa anumang organization, treaty, and kung ano-ano man yon, hindi pa siya dapat nakapag-withdraw bago ang nangyari na transfer. Or even on the day of that transfer. So maliwanag dito, mga kaibigan, to protect sa mga would-be victims like sa nangyari kay Pangulong Duterte. Kasi ang ginawa nila, mga kaibigan, wala ngang batas na, di ba? Wala ngang batas na pinagbabatayan nila eh. Kaya nga, nagtatalo, mga kaibigan, ano po, na
ang claim ngayon ng pamilyang Digong, pamilyang Duterte, sabi nila, kinidnap ang tatay namin. Sabi ng kaniyang mga abogado, kinidnap si former President Duterte. Kasi wala nga pinagbabasihan na eh. Umalis na tayo sa membership natin sa ICC. Bago siya, mga kababayan, dinala. I mean, umalis na tayo at nung wala na tayo sa membership, dinala ang ating Pangulo. Kaya walang pinagbabasihan. Ang sinabi nila, Rome Statute number 50 o Article 59. Ang sinabi naman sa Article 59, di ba? Yun ang pinagtatalunan mga kababayan na kailangan idadaan muna sa korte sa Pilipinas. Anong sabi ng mga naghuli? Hindi nila idadaan kasi maraming rason, natatakot daw. Di ba? May mga sabi, dapat sa korte ang litis, dito may kaso. Nang sabi nila, walang magkaso. Wala nga kasi natatakot. Ayaw mga palusot na ganun. Di ba? So lahat-lahat na lang ginawa. Hanggang sa kung ano-ano pang mga provisions doon na ginamit mga kababayan nila Remulla, ginamit ni General Torre at kung sino-sino pang mga tao yon. Sabi nila, merong residual power daw. Eh, yung wala naman sa provision, hindi naman makita ang term residual eh. Ano po? Mawa ka ng parang ibatas na hindi naman naka-state sa loob ng batas na yun. Kaya ito may mga legal questions dito mga kababayan, yung pagka-aristo ni Presidente Duterte. Ang masakit lamang doon, alam niyo yun, na pagka nahawakan ka na ng International Criminal Court, ang hirap mo na mga kababayan, may pabalik dito. Kahit na sinabi mong illegal yun, kahit na sinabing may violations of law, kailangan pa rin nila i-hold yun para pagdiskusyonan pa. Kung ikaw, halimbawa na, magpetisyon ka doon sa korte, kung ano-ano mga rason, illegal, illegal, hindi nila pinakinggan. Ano po? Kaya mahirap pagka nakalabas ka na. Because walang batas tayo mga kababayan. Now, ngayon, meron na ito na sinusulong po ng ating Senador Amy Marcos. Tingnan natin kung makakalusot pa ba sila, makagawa pa ba mga kaibigan ng mga palusot dyan. Okay? So, maliwanag yon. Bawal po ang pag-transfer o sino mang dahilan ng pag-transfer ng isang tao, ano po, na nakita nila dito sa ating bansa. Kasi ang nakalagay, transfer of any person found within the territory of the Philippines to an international court. So, ito, any person. Hindi dito mga kababayan nakalagay na only Filipino. Ano po? Walang nakalagay. Ulitin ko po. Sa letter A, prohibited acts. Transfer or causing the transfer of any person. Any person found within the territory of the Philippines to an international court. Ibig sabihin, na ipapadala mo, nakita dito, ipapadala mo doon sa international court, tribunal ba, organization, or estado, host, jurisdiction, or authority to investigate, prosecute, detain, imprison, or execute such person is not, nakalagay dito is not expressly or unequivocally recognized by the Philippines. Ibig sabihin, kahit na po may estado na nagsabi, mga kababayan dyan na may power sila, may authority, pero hindi nakasabi expressly or yung
agrihan po ng bansa na yon at sa ng bansa natin o hindi nila kaparihong na-recognize po by the Philippines through a treaty. Kailangan po treaty. Kung yung usapan lang mga kababayan na hindi naman siya treaty, pwede ba yun? Ang sabi dito, treaty. Or any international agreement from which the Philippines has not withdrawn at the time of such transfer. Kailangan, kung meron ng treaty or international agreement, mga kababayan, kailangan na hindi pa nakapag-withdraw ang Pilipinas from the time of such transfer. So, may bantayan dito. Kaya nga sabi ko, importante ito mga kaibigan. Malaman natin. Napakadali lang. May taong hinuli, galing sa ating bansa. Tandaan ninyo, ang sinabi dito, any person. Hindi po sinabi, Filipino citizen only. Wala eh. Any person. Ibig po sabihin, kahit na sinong mga tao na nandito sa atin, nila nakita sa ating teritoryo ng Pilipinas, na i-transfer mo, ipapadala sa ibang bansa, or international court, tribunal or organization, or host state, or host jurisdiction or authority to investigate, na kung sino man yung mga estado na merong otoridad or jurisdiction mag-investigate, mag-prosecute, mag-priso, or mag-execute ng taong iyon, is not expressly and unequivocally recognized by Philippines through doon sa international agreement or a treaty. Minus a treaty, minus international agreement, mga kababayan, hindi yun pwede. Bawal yun. So, maliwanag na yun. Maliwanag na yun mga kababayan natin. Ito importante kasi ito dito eh. Mga acts mga kaibigan. Pangalawang acts na bawal. Letter B. Transferring or causing the transfer of any person pa rin, found within the territory of the Philippines. Dito po sila nakita. Ano po? Sa Pilipinas. To any international court. Ipadala doon. Itatransfer doon. Yung taong nakita dito sa teritoryo ng ating bansa. Ipapadala sa any court, international court, tribunal, organization, or state. Sa estado, without the written, ganun pa rin. Kailangan written and voluntary consent. Dalawa ito. May sinulat na, nakasulat, at kailangan pa, ang consent is voluntary. Hindi yung may gumawa ng written consent, pero ang nagawa, hindi galing sa tao. Tama ba yun? Pwede ba yun? Ang sinabi dito, voluntary consent of the person transferred or an order issued by a competent Philippine court allowing such transfer. So, kailangan nakasulat, at yung pagkasulat, mga kababayan, kailangan voluntary. Hindi po prepared. Normally, ginawa ng iba. Pinapirma na lang yung tao. Yan ang kadalasan, mga kababayan, na nangyayari. Okay po? So, para maliwanag tayo dito. Now, kailangan din itong mga written, voluntary consent of person na ipapadala or kailangan issued by a competent Philippine court na pumayag na pwedeng ipapadala doon. Mga napakagandang protection ito mga kababayan. Protection against abuses kasi ito eh. Kasi ang nakikita ngayon yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, it's a fruit of an abuse
of authority sa mga taong umako po na sila ang nasa sa kanila ang power ipapadala mga kaibigan. Letter C. Bawal arresting or detaining, pag-aresto at saka pag-detain po, or causing the arrest or detention, kung sino ang nagpapa-aresto or nagpa-detain ng kahit sinong tao, any person, found within the territory of the Philippines for the purpose of transferring, para po siya ay ipapadala na naman, itransfer doon po sa international court, tribunal, organization, or state without an arrest warrant issued therefore by a competent Philippine court. Kailangan korte po ng Pilipinas, kung meron mang authority, kailangan an arrest warrant issued by a competent Philippine court. So at least ito malinaw. Malinaw ito mga kaibigan. Kailangan arrest warrant issued by a competent Philippine court. Kung walang order ng Philippine court, even may sinasabi nilang international warrant, mga kababayan, sa tingin ko po, base dito, ang ating korte po, yung order ng ating korte, ay siya po ang may pairal. So maliwanag dito, maliwanag. Pangatlo yon. Pangapat, na bawal po investigating, arresting, detaining, or prosecuting any person found within the territory of the Philippines. Laging binabalik-balik dito mga kababayan ang any person eh. Hindi po sinabing a-resident or a Filipino citizen only. Wala po. Any person, maliwanag dito, found within the territory of the Philippines on behalf or in favor of or upon the orders or instruction of any international court, tribunal, organization, or state, whose authority and or jurisdiction to investigate, arrest, detain, or prosecute such person, again, is not expressly and unequivocally recognized by the Philippines through a treaty pa rin, international agreement from which the Philippines has not withdrawn at the time of such investigation, arrest, detention, or prosecution. Kailangan mga kababayan, di pa po nakapag-withdraw. Kung halimbawa man mayroon mga treaty or international agreement na dalawa, kailangan express. Hindi po itong sabi nila, implied yan, parang nandyan na yan. Hindi po. Nakasabi, naka-state talaga yan because expressly ang sinasabi dito sa pinopropose na batas. Unequivocal. Ibig po sabihin, kaparihong narikognisar po ng ating bansa through a treaty or international agreement mga kababayan. So, napakaliwanag po. Kaya nga po sabi ko, napakaganda itong batas na ito. Sana talaga ito mga kababayan, mangyari ito. Napakagandang batas ito. Itong isinulong na batas mga kababayan. Letter E, bawal pa rin ito. Bawal pa rin. Investigating any person found within the Philippines on behalf or in favor of, or upon the orders or instruction of any international court, tribunal, organization, or state, without a permit. Ito, importante ha. Pag walang permit issued para sa purpose na yan, galing sa Department of Justice or Department of Interior and Local Government,
Pag wala iyon, bawal din po. Bawal din po. So, maliwanag ha. Ang pinag-uusapan dito, any person. Ano po? Whether through sa isang tao in behalf or favor para sa isang organization, korte or international, kung ano-ano ba yan, na mga ik-ik-ik na yan, mga kababayan, bawal yan pag walang permit issued by the Department of Justice and the Department of Interior and Local Government. Okay? Ito pa, another bawal po sa batas na ito. Ganda. No? Isi-series ko po ito, tatlong series natin gagawin mga kababayan. Sa ngayon, for now, dito muna tayo hanggang sa, kasi para masakit na sa ulo pakinggan, ano po? Isi-series natin, episode 1, yung kabuuang binasa natin, episode 2, itong extraordinary rendition mga kababayan, pinag-discussan natin, episode 3, mga kababayan, itong mga penalties, yung prohibited acts. Tapos hindi natin natapos pang day episode 4, ipapasok na natin sunod-sunod na. Kasi sa letter G pa lamang tayo. Hanggang hanggang section 10 ito sa panapos. Although doon sa mga prohibited acts and penalties na lang ang importante natin mga kaibigan dito. Okay? So, sundan ninyo ako mga kababayan, lalong-lalo na tayo mga Pilipino na naghahangad po na sana hindi na mangyari at maulit pa muli ang nangyari sa ating dating Pangulo. Hindi na yan, tapos na yun. Hindi na yun maulit pa. I mean, di ba? Yun na, ang nangyari ng mga kababayan. The very purpose, I understand, of this panukala po, para ma-prevent na po ang too much abuse na nangyari po sa kapangyarihan. Wala na po sa batas, mga kababayan, still nagpapalusot pa rin. Kagaya ng sinapit po ng ating dating Pangulo, naging sakripisyo, mga kababayan, ang tao. Okay lang kung walang nagawa sa ating bansa ang ating dating Pangulo. Sana lahat ng mga tao ay hindi nagustuhan ang ginawa niya sa ating bansa. Pwede siguro nating sabihin na lang, total puros kalukuhan naman ang ginawa. Hindi naman eh. Ano po? Kaya napakahirap. For your comments, just write down below. At huwag kalimutan i-share, like, and syempre, subscribe to my channel, Broadcasters Viewpoint. Huwag din kalimutan i-click ang bell button para lagi po tayong updated.